For today's video, we're on our way to Triumph BGC. And iti-test ride natin yung bagong 2025 Trident 660. Alright, so ready na raw sa baba yung test ride unit natin, yung red na Trident 660. Alright, so Z9 gaming tayo for today. Yung ADV dapat yung gagamitin sana natin, kaso tinignan ko sa Waze, parang medyo matraffic yata sa service road. Ayan o, kabilaan yan, west tsaka east. So abutin tayo ng Siyam-Siyam. And shoutout pala kay Sir Donnie ng Triumph BGC. Sabi niya kasi available na yung test ride unit nung Trident. Since nakita natin yun nung launch doon sa Carrera, sobrang excited na tayong masubukan yun. Yun lang, parang congested rin dito sa SLEX ha. Ang dami pang truck. Grabing traffic guys, oh. Buhol-buhol na sa service road. Yun, mukhang bottleneck nga lang dito sa Bikutan. By the way guys, maraming salamat pala doon sa mga nagsisend ng offer dito kay Z9. Sensya na doon sa mga nagtatanong ng asking ko kung wala akong mabigay. Kasi nga testing the waters lang naman ako. And I'm not aggressively selling din si Z9. Pag meron lang talaga sigurong offer na hard to refuse, yun, doon ko lang to i-let go. And so far yung highest na offer na nakuha ko is 450,000. Pero hindi rin kaya kasi nga low mileage eh. Ayun, nasa 5,900 kilometers pa lang tayo. And medyo mahal na rin yung nagastos natin sa mga upgrades and accessories ito. Pwede na sana yun kung all stock to. Actually pwede ko namang ibalik sa stock, kasi nasa akin pa naman lahat eh. Yung ilaw, yung exhaust, except yung gulong lang, yun nabenta ko na. Pero everything else pwede kong ibalik sa stock. Kaso nga lang, pag ginawa ko yun, nagdagastos pa. Syempre magbabayad ko pa para pabaklas tong mga nakakabit and ipakabit yung stock parts. Kung hindi tayo na traffic doon sa Bikutan, bilis lang sana ng biyahe. Alright, ang hassle pag ganito hindi binabasa. Pasensya na po doon sa nasa likod ko. Binasa sa sukat kanina, may load naman tayo, and yet hindi binasa. Alright, so C5 na tayo. Isang diretso na lang to papuntang BGC. So going back pala doon sa Trident, kaya tayo sobrang excited na ma-test ride yun is kasi hindi nagbago yung price niya from the previous model. Pero ang daming dadagdag na features like quick shifter, auto blip, cruise control. May bagong riding mode, sport mode. And ang sabi, improve na din daw yung suspension and yung cornering ABS din. And yung Trident 660 rin kasi yung isa sa mga unang big bike na test ride natin nung nagsistart pa lang tayo mag motovlog. Naka MT-03 pa lang tayo nun. Kaya excited tayo matry itong new and improved version. Kung nag-ADV tayo, nako. Ang mahina ang 2 oras. Iipit ka sa service road eh. Ayun, may bottleneck lang din dito. Kadalasan mga bottleneck lang yung cause of traffic eh, no? Ito yung namimiss ko eh pag hindi ko nagagamit sa Z9, yung tunog ng exhaust. Pero may plano rin naman akong pa-upgrade yung yung muffler ni ADV. Pero syempre hindi naman ganito kalakas yun.
Usually pag sa scooter, konting dagdag lang ng lakas eh. Kumbaga mas marinig ka lang sa kalsada. Wala, medyo traffic sa part na to ah. Huwag naman sanang papuntang BGC to. Yun, buti naman. Doon pala yung traffic. Kala ko dito eh, sa papuntang BGC. Yun ang ayoko pag big bike eh. Mas mahirap isingit-singit eh. Pag ADV yung dala mo, sobrang dali eh. Ang gaan kasi kasyang-kasya sa mga small gap na ganyan. Kasi naka-bar end rin tayo eh. Hirap na makasabit. Ito na ang digmaan sa BGC. And madalas yun pala, kahit alam na natin yung pupuntahan, nag-waze pa rin ako. Kasi gusto ko lang malaman yung estimated time of arrival, kung traffic ba. Kaya sa mga nagtatanong pala, Chigi AI05 Play, itong nasa Z900 natin. Wala itong front and rear camera. Yung sa ADV 160 natin yun, yung AI05 Lite, yung may camera, may blind spot detection. Alright, nakaraos din sa traffic. Ito, malapit na tayo sa Triumph BGC. Ayan, we are here. Triumph BGC. Thank you sir, sa Triumph po. Alright, so dito lang sa second floor yung Triumph. Ayun o, Sir Donnie in the house. Sir. Trident, test ride. Yes sir. Alright, test ko lang. So while waiting for our test ride unit, Trident 660, check muna natin yung mga bikes na nandito sa showroom. So ito, Street Triple 765R, Crystal White 707K. So ito man RS version, Cosmic Yellow 857K. So na-test ride na natin yung red version ito. Sobrang solid. And they have the Daytona 660 in Carnival Red 555K. Ito na-test ride din natin to, yung color black. Meron din silang Scrambler 400. This is a 339K. And ito yung Big Brother Scrambler 1200. 1.115M. And meron ding Rocket 3R. Naku, ganda nitong blue na to, guys. Kasi yung sa launch, yellow eh. No, Sir Donnie? Ayun yung yellow version, ito yung blue. Ilang colors available? 4, no? 4. Red, blue, yellow, and yung black. Yung demo unit natin is yung pula. Oy, red. So makikita natin lahat ng variants ngayon. Yes, sir. Ito yung yellow na Trident 660, yung sa launch, sa Carrera. So again, this is 524K. Maganda rin tong black ah. Oo, maganda tong black. Simple lang. Pero kung magta-Trident 660 tayo, pagpipilian natin tong black and this one. Grabe rin tong blue. Alright, so ready na raw sa baba yung test ride unit natin. Yung red na Trident 660. So ito yung blue, ito yung yellow, ito yung black, then yung red sa baba. Tara, let's go. Alright, green and red. Alright, so before natin i-test ride, ikutan lang natin very quick. So naka Michelin na to, I think Road 5. May cruise control, improved suspension, and cornering ABS. Ito yung ano niya, quick shifter, auto blip. So tara. Alright. Ayun. So one thing na mapapansin mo agad pag naupo ka sa Trident 660 is yung sitting position mo, very neutral or very upright. Wow, gusto ko yung quick shifter niya. Very smooth. I think sa panahon ngayon dapat norm na tong ano eh, quick shift auto blip, especially kung sinisity ride mo yung bike. And also with the Trident 660, yung sa tangke niya parang meron na talagang mold dito eh for your legs. So yun ang i-observe ko rin, kung tingin ko kailangan ba nating mag-tank grip pa or goods na to. Kasi for me parang pangit na maglagyan ng tank grip to, matatakpan yung design. And coming from the Z9, talagang mararamdaman mo yung difference sa weight. Kasi
Kasi yung Z9 sobrang bigat talaga nun. Yung isa mapapagod kang dalhin. Pero itong Trident is very lightweight. Pero regarding sa tank grip, kung kailangan bang maglagay, I'm not sure kung matetest natin ito ngayon. Kasi usually sa highway mo malalaman yun eh. Yung pag talagang high speed na kailangan mong gumrip ng matindi sa tanke. Kaya lang medyo traffic ah. Baka maging title natin dito, how's the new Trident 660 in heavy traffic. Ayun si sir, nasa yellow box oh. Alright, naka-road pala tayo by the way. So power is okay, may sipa naman. Pero we will try sport in a while. Siguro while traffic mag-sport na tayo. So just press this button lang, road, sport, then select. Ayun, naka-sport na tayo. Hindi ko pa rin kasi masyadong kabisado tong BGC. Kahit na ilang beses tayo nag-test ride dito. So, isa nakakalimutan ko na yung mga good spot. Yung medyo merong stretch na makakahataw tayo kahit papaano. And by the way, very low seat height nga pala tong Trident. Look oh, super flat foot natin. May bend pa sa knee, 1 foot down. Kung dalawang paa naman, almost flat foot pareho. So again, very beginner friendly to. Kasi for me, very gentle tong power ng Trident 660 eh. Eh kung for beginners, pwede pa nilang i-rain mode. Eh di lalong safe na yon. Parang ramdam ko kagad yung power ng sport ah. Oo. Oo. Laki ng difference ng sport sa road. Dito for sure, night and day yung road versus sport mode. So sabi nga ni Boss Donnie, yung sport mode eh tinatawag ring beast mode. Yung road very gentle eh. Ito oh. Oh, lakas, tinatangay ako. So for the seasoned riders, I strongly suggest, ano na kagad kayo, rumekta na kayo ng sport mode. Sundan natin si sir. So I'm not sure din kung matetesting natin yung cruise control dito sa lagay ng traffic dito. Pero tinanong ko kanina, you can enable naman yung cruise control minimum ng 30 kph and third gear yata, third gear, o nga. So tingnan natin mamaya kung merong road na we'd be able to maintain at least 30 kph na nasa third gear. Napakagaan itong itong Trident. Parang close sa ADV 160 ko yung bigat. Well, for sure mas mabigat to, pero kumbaga hindi nalalayo. Unlike sa Z900 na yun naman sobrang layo ng bigat versus itong sa Trident. Sarap na may quick shifter no. Sundan lang natin sila. Although hindi ko alam kung saan ako iikot. Ito pala yung yata yung may kusang bumabalik yung signal light. So tingnan natin nag signal right tayo, right? Kumanan tayo. And hindi nawala. Hindi pala ito yun. Yun, nice car sir. Pero going back sa review natin, yung pagiging lightweight nitong Trident is very beneficial kung city riding. Pero we need to be able to test this out sa long ride. Kasi malaking bagay naman yung weight ng bike, lalo na kung high speed ka sa highway. Kaya doon sa Z9, kahit 200 plus kph, very stable yung pakiramdam mo, seryoso. Talagang confidence inspiring, hindi ka kakabahan. Ito nga lang, medyo sobrang gaan. So hindi ko pa alam ang pakiramdam nito pag high speed sa highway. Siyempre malakas na yung hangin dun eh. Tatangayin ka ba or yung bike, or gaano ka stable ba yung pakiramdam. Dapat yata pag magte-test ride ka dito mas maaga eh. Yung mga around 4 or 5 PM, nako ito na eh. Nagiging traffic test. Pero again, yun ang maganda sa yun ang maganda dito sa Trident 660. Wala akong kapagod-pagod na nararamdaman. City riding, marami kang traffic na dadaanan.
pero hindi mo ubos yung energy mo. Kasi for heavier bikes, minsan mararamdaman mo yun eh. Pag naiipit ka sa traffic, tapos humisingit-singit ka, medyo mabigat talaga dalhin. Dito sa BGC, kahit hindi mo kabisado to, hindi ka naman maliligaw dito kasi paikot-ikot ang lahat dito. Yung pala yung busina. Medyo cute, pero syempre understandable, stock yan. Yung sa Z9 din naman, sobrang cute ng busina nun eh. Ayun tumatalon Wala. Kahit saan tayo lumiko, mukhang traffic talaga lahat. Hindi tayo makahanap ng spot na medyo makakahataw tayo kahit konti. Pasundot-sundot lang no? Liko tayo dito. Wala. Mukhang talagang purely city riding lang tayo ngayon. Stop and go. And medyo dumidilim na rin. So balik na tayo. So far naman we were able to try yung quick shift, auto blip. The handling is okay. The new riding mode, sport mode or beast mode is talagang panalo. Kasi once ma-try nyo or ma-experience yung sport mode, for sure hindi na kayo babalik sa road. Mukhang ito ang story ng test ride natin for today. Konting andar, stoplight. Konting andar ulit, then stoplight. Ang daming masarap na resto dito Gutom na tuloy tayo. Pachata, lumiko ako doon Yung traffic. Parang ganda nung Starbucks doon sa taas So if you'll ask me kung para kanino ba tong Trident 660, for me to, whether beginner or seasoned rider ka, pwede to. Very lightweight bike, low seat height, sporty handling, and yun may sport mode na rin, sporty performance na din. In terms of long ride lang, hindi ko pa siguro masasagot yun. Kasi ibang ibang aspect yun High speed yun, di ba? Kamusta ba yung feel nito pag ang takbuhan 100 kph pataas? May Tesla na pala dito. Ngayon ko lang nakita to Marami talagang mayaman dito sa BGC Kaya dito sila nagtayo ng nila, ng showroom. May picture out ko na kung naka Trident 660 ako. Lagyan ko ng dito, ng Chigi. And also, for me, yung bagong 4 colors ng 2025 Trident 660, yung black, which is more plain looking, then yung may stripes naman, yung yellow, red, and blue. Talagang it's gonna appeal to most. So kung ano man yung taste mo, for sure doon sa apat na yun may papasok Ako, kung kukuha ako nito, pagpipilihan ko yung blue, tsaka yung black. Nakakatawa yung sport mo, di ba? Tumatalon. Sarado pala dito. Saan kaya tayo mag-U-turn? Yeah, we can probably try yung dito, cruise control. Ayun. Alright, so naka-cruise control na tayo. Wala tayong hawak sa throttle. Nakaset ng 43. Ayan. Kung long ride ka lang, pwede na to. Then pag nag-brake ka na, automatic nang nagdi-disable yung cruise control. Ayun, so nahabol natin yung cruise control, na-try pa natin. So very easy to enable. Yun lang, itong button lang na to, pindutin nyo lang pag nandun na kayo sa desired speed. Alright, let's go back. Very sporty. Nice. So okay din siguro sa track tong kung naka-sport mode ka. Ayun. Pag open road talaga magsha-shine tong Trident. Boring pag traffic Kaya pag ito, ganda ng takbuhan. Pero I think we got everything naman. Yung mga gusto natin ma-observe nakuha natin. Sir Donnie, sir, sobrang okay.
enjoy dalhin. Traffic nga lang. Alright. So as usual, I had so much fun test riding the Triumph Trident 660. So if you'll ask me, ano yun, perfect bike yun kung city riding. Now, kung long rides, highway, expressway, hindi ko pa masasagot yun dito sa video na to kasi hindi naman natin na-try. And ngayon, bagong upo ulit tayo sa Z9. Doon ko naramdaman kung gaano pala kataba yung tangke nito, kung gaano kalaki yung Z9 compared dun sa Trident. So mas manipis talaga yung footprint nun. Seat height wise, hindi naman nagkakalayo. 1 foot down, flat foot ko rin naman tong Z9. But kasi hindi pa nila nalagyan ng quick shift auto blip mga ano eh, tong Z9 na to. Although sa 2025 model meron na, pero for sure mas mataas na yung SRP nun. Puro pula na naman dito sa Waze. May ipit tayo sa traffic dito, ikot tayo. Kaya for me, very very beneficial kung naka-Waze ka, kahit alam mo na yung dadaanan mo, para makita mo rin yung mga road na namumula, para makaiwas ka. Pero in terms of power, alam ko hindi naman comparison dito sa Z9 kasi 948cc to eh. Dito nilakalakan ng mga sport mode. Kahit anong gear mo dito sa Z9, tatalon ka. Pero lagi pa tayo naka-road dito ah. Hindi ko nga maalala kung kailan huling nag-try ng sport nito eh. Kasi naman dito sa Z9, road pa lang, malulula ka na eh. Tara, try natin sport mode. Pauwi. So dito sa sport mode ng Z9, ramdam kong medyo mas may konting sipa. Pero hindi tipong night and day ang difference. Kasi nga ang difference is yung road pa lang nito, sobrang lakas na. Pinapasin ko sa sport mode para medyo jerky yung takbuhan natin. Ayun o. Mas responsive kasi yung yung throttle. Eh kung ganito naman ka-traffic, wala din masyadong use. So balik na natin maya-maya sa road para mas comfortable yung ride natin. Press and hold lang to go back to road. So goods na rin tong Z9 eh, no? May tech naman. 4 riding modes, very strong engine, very smooth, good handling, ergonomics. Yung hinahanap ko lang talaga siguro yung yung quick shifter, auto blip. Kahit yung cruise control, hindi naman masyadong appealing sa akin eh. Yung quick shifter lang talaga. So malalaman natin kung yung 2025 Kawasaki Z900, kung yung stock quick shifter nun is kung pwede ba dito sa older version ng Z900. Wishful thinking, sana pwede, pero in reality parang malabo. Kasi itong Z9 ko, ano pa to? Throttle cable, hindi pa ride by wire. Yung bagong Z900, yung may quick shifter 2025 model, ride by wire na yun eh. So important component yata yun para mapagana mo yung quick shifter auto blip. Usually kasi sa mga Z900 ngayon, quick shifter lang yung napapakabit nila, walang auto blip. As far as I know, may dalawang brands, Translogic and Hilltech. Alright, ginabi na tayo and inabutan pa ng traffic, although I think bottleneck lang to. May aksidente pala, yun o. Pero guys, going back dun pala sa Trident 660, if you guys are interested to test ride yung bagong Trident, pasya lang kayo sa Triumph BGC and you can look for Donnie. Siya yung sales manager doon. Sobrang bait niyan. So you can request for a test ride anytime. Just make sure lang na naka riding gear. Pero tong Z900 natin, meron din namang quick shifter to eh. Hindi ko lang ginagamit. Hindi, kasi sa mga manual na motorcycle, pwede ka naman mag clutchless na shifting. Kaso nga lang, delikado yun pag sumoblay ka. Try natin, tingnan nyo ha. So nakapag shift tayo third gear, walang clutch. Pa fourth gear, fourth gear, walang clutch, diba? Problema nga lang dun, pag sumoblay ka, delikado ang transmission mo. Kaya hindi ko rin ginagamit madalas yun or ginagawa.
Sobrang lambot din naman ng clutch ng Z900. Kaya effortless din. Wala ka ring pagod na mararamdaman. Tamad lang talaga ako kaya gusto ko ng quick shifter. Alright guys, by the way, do sa mga nanonood ng video natin ngayon, kung nagustuhan nyo naman yung type of content natin, favor na rin, if you're not yet subscribed, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. Alright, babasahin ba? Yes, nice. So by the way guys, kung meron kayong mga motorcycle na gusto nyo i-test ride natin sa channel, please comment it down below para ma-line up natin, ma-check natin kung pwede rin, kung available. Kasi what I usually do, kung may mga test ride request, mini-message ko din muna yung yung brand. Tinatanong ko muna kung meron ba silang test ride unit, kung kailan available, etc. Ito ang gusto ko pag naka Z9, pwede kang dumaan ng highway. Doon ako nauumay pag naka ADV 160 ako, tapos inabot ako ng gabi, tapos ang daan ko service road. Ibang level ang digmaan doon, ibang level ang traffic. Oh, by the way, I'm planning to do a giveaway or a raffle ng Saving Daigdig Project Sunglasses dun sa bago nating TikTok account. So kung di ka pa naka-follow doon, follow ka na. Once we hit 1,000 followers doon, automatic live kagad tayo and we'll do the raffle. Sa mga hindi nakakalam kung ano yung Saving Daigdig Project Sunglasses, ito, post ko yung website nila dito. Check out nyo na lang. For only 350 pesos, nakabili na kayo ng sobrang stylish na polarized sunglasses, and nakatulong pa kayo sa environment natin. Oh, saan ka pa, di ba? Alright, so dito ko na muna patuloy yung video. And maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. And kung umabot ka sa part na to, sobrang solid mo. So kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.